Kilat News Updates. Mga balita ngayon, nag-amok na barangay Kagawad patay matapos barilin sa ulo sa Davao del Sur. 1 kilo ng shabu nasabat sa Parañaque, isang suspect namatay sa bypass operation. Online gambling transactions bumaba ng 50% mula ng iba ng pagsusugal sa e-wallet. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang barangay Kagawad matapos itong barilin sa harap ng gymnasium sa Barangay 1, Barangay Bagong Negros, Kiblawan, Davao del Sur nitong Miyerkules ng madaling araw. Kinilala ang biktima na si Norberto Cambang Anton, 53 anyos at kasalukuyang kagawad ng nasabing barangay. Natukoy naman ang suspect na si alias Jong na residente rin ng lugar. Ayon sa inisyal na investigasyon, sa sobrang kalasingan ng biktima ay nag-amok at nanggulo ito sa ginaganap na Mayor's Night ng barangay. Sinakal umano ng biktima ang suspect dahilan upang bunutin nito ang kanyang improvised gun, saka binaril sa ulo ang biktima. Sinubukan pang itakbo sa ospital ang biktima ngunit idineklara rin itong dead on arrival. Agad namang tumakas ang suspect na kasalukuyan na ngayong pinaghahanap ng mga otoridad. Nasabat ng PIDEA at PNP ang 1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6 million pesos sa isang bypass operation sa isang hotel sa Parañaque City noong gabi ng August 19. 3 suspect ang naaresto sa operasyon. Sa pag-aresto, nanlaban ng isang mga suspect at sinaksak ang isang operatiba. Nakaranas naman ang suspect ng hirap sa paghinga at nawalan ito ng malay at idineklarang dead on arrival sa ospital. Nakilala siya bilang si Stephen, 49 anyos at residente ng Makati City. Ang dalawa pang suspect ay sina alias Muhammad, isang German-Syrian national, 32 anyos at isang alias Micaela, 24 anyos mula Makati at Quezon City. Na-recover mula sa kanila ang bypass money at isang glass tutor pipe. Nakaharap ang mga suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bumaba ng 50% ang online gambling transactions mula nang ipinag-utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang pagbabawal sa e-wallet na mailink sa online gaming platforms ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Saad ni PAGCOR Chairman Al Tenco, nakikipag-ugnayan sila sa BSP na siyang nag-regulate sa e-payment platforms. At dahil sa mas mahigpit na patakaran bago makontrol ang e-wallets, ay bumaba ang transaksyon sa pagsusugal online. Noong Huwebes nang sinabi ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan sa Senate Committee on Games and Amusement na binigyan ng 48 na oras ang mga e-wallets para i-take down ang icons at links nila sa online gambling platforms. Agad namang tumalima ang e-wallet service providers na GCash at Maya. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.